Patuloy ang drama sa pagitan ng Lakers at kay LeBron James, which is hindi maganda. Ayon sa lumalabas na balita, pinagbigyan na ni LeBron James ang Lakers last season sa pag-trade kay Anthony Davis para dito kay Luka Doncic nang hindi niya alam. Dahil daw sa respeto niya kay Luka at sa rason ng Lakers franchise. Ayon yan kay Romana Shelburne at Brian Windhorst. Si Anthony Davis ang best player ng team during that time at talagang mahirap na pakawalan kung hindi lang si Luka ang kapalit. Si AD ang isa sa best big man ng NBA if walang injury. Yun nga lang, sad to say, may if. Dahil sa kanyang karera sa NBA, lagi itong nagkakaroon ng injury at 3 beses pa lamang ito nakapaglaro ng mahigit 70 games at masasabi natin na yung 2020 AD ang best dahil nagamit talaga siya mula playoffs hanggang NBA Finals kung saan sila din ang nagkampiyon. Si AD rin ang nagbabalanse sa roster ng Lakers, hindi katulad ngayon na puro opensa pero mahina rin sa depensa at nahihirapan kumuha ng kapalit ni AD dahil pinagpapahirapan sila ng ibang team. Grabe ang value ng big man kapag sila ang gustong makipag-trade dahil alam nilang desperado ang Lakers na makakuha ng isa man lang. Ito siguro ang dahilan kung bakit hindi nila itinuloy ang trade kay Dalton Knecht papunta sa Hornets dahil sobrang taas ng hinihinging kapalit. Nirason na lang na hindi physically fit itong si Mark Williams. Dagdag pa ni Shelburne at Windhorst, hindi na magiging parte ng Lakers si LeBron James after ng 2025-26 season. Nauunawaan daw ni LeBron na sinasamantala ng Lakers ang pagkakataon na mag-focus sila kay Luka Doncic na mas bata kaysa sa kanya. Pero hindi naman daw pinili ni Luka na maging Lakers samantalang si LeBron ay piniling pumunta sa Lakers last 2018 kung saan dumanas nga ang Lakers dati ng 5 sunod-sunod na season na hindi man lang nakapasok sa playoffs. Subalit pagdating ni LeBron James ay after ng 2 years ay naibigay niya ang ika-17 kampiyonato ng team. Tapos ngayon parang itchapwera na si LeBron James. So feeling daw ni LeBron ay dinedisrespect siya ng team. Ayon pa kay Shams, may 2 buwan pa ang Lakers para magdesisyon kung iti-trade ba nila si LeBron or pananatilihin nila ito sa team. Pero napakarami ng sinyales o signals ang nagsasabing out na si LeBron sa LA. Una, nag-opted in ng kontrata si LeBron at wala naman daw ino-offer ang Lakers na contract extension para sa kanya. So napakalinaw ng mensaheng ito. Luka in, LeBron out. Hindi lang matukoy kung ngayong season na ang huling paglalaro ni LeBron sa NBA o maglalaro pa ito after this season sa ibang team. Kung ititrade si LeBron ay sinasabi ni Bobby Marks na walang masyadong market ngayon para kay LeBron at hindi daw good business na magpakawala ng 46 players para lamang sa 40 years old superstar na si LeBron James. Pero kung iba-buy out daw ang kanyang kontrata ay napakaraming pipila agad na team para kunin itong si LeBron. Ang tanong dyan, ano kaya ang magiging desisyon ng Lakers?